Good morning. So ngayong umaga ay naglinis si Oti sa ating likod dahil masyado tayo maraming tambak dito. So inayos ni Oti yung lagayan natin. Ayan, sinabit niya yung mga ano doon. Alright. Para maliwalas ang ating garage. Okay. So, good afternoon mga moto hooligans. Andito nga pala yung bagong-bagong Cafe 400 ni Cesar. So, kinakop lang natin para dun sa mga gusto niyang palitan. Ayan. So, malamang magpalit tayo ng fenders, signal lights, tail lights, upuan, pipes. So, yun yung mga planong pinag-usapan natin. Handlebars. Ayan. So, ito yung status natin ngayon. Ito ginagawa lang yung frame ni Craig habang kinakalikot na naman yung pipe na para kay Craig. JB nandito at syempre ang big time na tropa ko si Cesar ng Cafe 400. Walang magawa, no? Magawa sa pera. ECQ kaya bumili bili ako 400. Tangina, naboboard ako eh. Ayun. So, ayan ang status natin. So, hintayin lang natin din yung in-order ni Jeb na gulong para sa project na yung susi doon sa likod. Okay. So, yeah, alis na po yung tropa kong ano, naka-Cafe 400. Bagay naman sa'yo, malaki ka eh. Yan. So, yan, napag-usapan na namin yung mga gagawin sa bike niya. So, next week, titirain na natin siya. Alright. Dumating na si paring Curly para i-deliver yung gulong. Ano, may checkpoint ba? Wala naman. Pinisit ako nga sila boss eh, ayaw nila eh. So ayan, kumuha tayo ng dalawang power tire para dun sa project natin kay Jedi. Bago ka na naman project boss ah. Ito brado. Thank you boss. Yan. So ito, sasalpak natin sa Rusi baby. So uwi na rin si Andre. Ingat tol ha. Ayan. So kahit naka-ECQ tayo, dinadalaw pa rin tayo ng mga tropa. Pero we make sure na ayan, naka-distance kaming lahat. Mangulek na lang. Right? Ayan, naka-distancing kami ha. Sabihin nyo ano eh. Alright. So good afternoon mga kamoto hooligans. Meron tayo ipapakita na ginawa ni Master Lou at i-explain niya sa inyo kung ano yung may dudulot nito at malaking may tutulong para sa mga motorcycles natin. So isa tong paraan para makatipid, makalis sa gasto syempre. So eto, papakita namin sa inyo. Alright. Ito nga pala si Master Lou. May explain si Master Lou sa atin eh, kaya nag-vlog tayo. Papakita namin yung invention ni Louie. So good afternoon mga kamoto hooligans. So kasama natin ngayon ng gwapong-gwapong si Master Lou para ipakita sa atin at i-explain yung ginawa niya. So ano nga ba yan Master Lou? So guys, ito yung ginawa nating battery, no? So ang tawag sa battery na to is lithium type battery or yung tinatawag nilang tri-cell. So itong battery na to is equivalent to sa mga battery ng motor natin. Ang ine-endorse natin dito is yung taas ng amperahe na meron siya. At the same time, ang gusto nating ipakita dito is yung kung paano siya mabuo sa pinakamaliit na paraan. So as custom builder, priority natin na pwede nating itago yung battery. So most likely kasi ang mga maliit na battery is 4L or 3L ang pinakamaliit. So yung 3L sobrang baba na amperahe niya. So hindi kinakaya ng mga ibang motor na i-cope yung charging system dahil nga mababa ang amperahe. So unlike dito kasi ito
itong isang buo na to, meron siyang constant volt na 14.2 volts. So, ibig sabihin, pasok siya dun sa hinihingi ng motor natin. At the same time, ayan, very compact siya, no? Maliit. Pwede pa natin gawin yung desired natin, pwedeng pa square type, pwedeng pa haba, or kung ano yung mag-fit dun sa motor. So, itong unit na to, this is a prototype unit na testing na natin to sa motor. Ngayon, tinanggal natin to sa motor. All the way, galing ako from Dasma, Bacoor to Dasma to Bacoor, para matingnan natin yung durability, yung pagtanggap niya sa charging system ng motor natin. At the same time, tinignan ko kung iinit ba siya, kung may bad effect. So far, wala tayong nakitang bad effect sa battery na to. Well, at the same time, may nag-endorse na nito sa market, no? So, hindi ko na lang i-mention, pero isa yon sa nilook up ko. So, yung idea na yon, in-enhance lang natin, tapos binigyan ko lang ng confirmation para ma-confirm ko kung okay ba talaga siya, kung appropriate ba talaga siya para sa motor natin, kung mapapakinabangan ba talaga siya. And yun, as of now, napakaganda ng epekto niya. Wala tayong chance na naglolobat during high RPM na kukuha natin yung charging system. Hindi tayo nag-exceed dun sa hinihingi ng motor natin. So, okay talaga siya. So, mga kamoto hooligans, ipapakita namin sa inyo sa susunod yung finished product nito kasi ipapack pa natin siya para mas more presentable, mas more okay. Yun. So, sa mga followers natin, i-watch out nyo to. Malaking tulong sa motor natin. Alright, kita nyo naman. Made by Master Lou. So yan ba original design or yan yung basic? Itong pinakita natin, sir. Ito yung pinaka-basic, no? So, gaya nga na sinabi ko kanina, pwede tayong mag-design ng it's either kung ano yung Horizontal or box type. pinaka maganda kasi ang aim natin dito is maitago natin Maitago. siya. Para lalo na sa mga custom builds, ginugusto natin na i-wire tap. So kung maliit ito, madali natin siya malalagyan ng pwesto sa mga motor natin. Nice. O, sige, pakita natin gumagana siya, Master Lou. Alright. So ito mga moto hooligans, nilagay natin sa motor ni Master Lou. Yan. So anong modelo tong motor mo? Raider 1. Raider 150. So nilagay natin yung ginawa niyang battery. Ngayon testingin natin kung ano yung mangyayari. So iti-test natin siya ngayon, functionality test. Titingnan natin kung okay yung voltmeter reading niya habang umaandar at idle stage at saka full rev. So Okay. ito, start natin siya. Take it away. So yun, no? So yan, makita natin. One click siya, no? So ngayon at idle stage, so meron tayong 13.8 volts. Okay. So ibig sabihin, during idle stage, mas mataas na yung ating volt reading compared dun sa mga battery na ditubig at saka yung mga stock batteries ng motor natin. Kung familiar kayo, kasi kung may voltmeter kayo, ang mariread nyo at idle stage ang battery natin is naglalaro lang sa 12.8 to 13 point something volts. So ngayon mas mataas na siya. 14.3. So okay, 14.3. So ano ba yung pwedeng makakasama ba siya, no? Hindi siya makakasama kung mataas. Kasi meron naman tayong required voltahe na 14.8. So ibig sabihin hindi pa natin nare-reach yung maximum voltage na kinakailangan ng motor natin. Ibig sabihin nandun pa tayo sa safe zone. Alright. Okay, so ito, isusubukan nating i-rev siya. Tingnan natin kung magbabari yung ano. So constant siya.
siya, no? So, papaganahin natin yung mga loads. Yung ilaw, accessories natin. Yan, pinapakita natin ng continuous shot mga kamoto hooligans. So yan, gumagana naman lahat. Nag-react lang siya ng konti. Point lang. Ibig sabihin, sobrang constant ng voltahe. Hindi siya bumababa. So, ang battery May kasi natin, consistency. yun. Ang battery kasi natin, dalawa lang ang sumisira sa battery natin. It's either undercharge or overcharge. So makikita natin ngayon, wala tayong nakikitang undercharge dito. Wala ring overcharging. Kasi nare-reach natin yung ano lang, yung tamang voltahe lang. So kahit gumamit tayo ng mga accessories, headlights on, bubusina tayo. So very ibig sabihin, hindi man lang pumipiyok yung busina, hindi man lang nagbi-blink yung ilaw. So ibig sabihin constant yung Tamang kuryente talaga nasusupply. Ngayon, ang Raider 150, ang required kasi niya na battery is 5L. So ibig sabihin 5,000 milliampere. So 5 ampere kung titingnan, no? Itong ating ginawang battery is meron siyang 6 ampere. So mataas na siya kumpara. Pero sa regular na battery kasi, the more na tumataas ang amperahe, lumalaki yung battery. So ang hinabol talaga natin dito is yung size. Nakuha natin yung gusto natin na amperahe, pero maliit lang yung size. So bagay na bagay talaga siya para sa mga builds natin. So yun. So any motorcycles pwede talaga. Pwede. So safe siya, kumbaga kahit anong motorcycle lang paggamitan natin. So yun, so ito ipupush namin to lalo na sa mga upcoming builds ng Moto Hooligans para rin mas lalo nating ma-test or talagang ma-confirm natin na okay siya. Well, so far okay siya. Ito lang nating i-endorse para sa mga upcoming builds para at least yung consistency ng battery ma-push natin. So, Alright. guys. Galing, mahusay Master Lou. So abangan nyo yung mga battery gagawin natin. Siyempre, care of Master Lou. So ayan guys, nakita nyo, sobrang consistent nung daloy ng kuryente sa motor. Ni wala tayong piyok na narinig. So talagang ibig sabihin effective, di ba? Alright Master Lou, maraming salamat. Yan. So ayun mga kamoto hooligans, dito na muna natin tatapusin itong vlog. Sana nag-enjoy kayo at kahit pa paano is may nakuha kayo. At yun, malaman natin yung mga updates sa gagawin naming battery sa mga susunod na episode. So nakita nyo naman kung gaano siya ka-effective. So papakita namin siguro pag na-repackage na namin yung baterya. At kumbaga ready na kami mag-produce para sa mga project bikes namin. Alright, sana nag-enjoy kayo doon. Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo. At syempre maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumatangkilik dito sa munting vlog natin. Alright, yun lang po mga kamoto hooligans. This is the Goon and I'm fucking out.